mo sa pinakamahirap na moment para sa akin bilang pare ay yung kapag pinupuri ako ng mga tao na may kasama akong pare o mga pare. Totoo, nahihirapan po ako dito. Nahihiya po kasi ako dun sa paring kasama ko, samantalang nainis naman ako dun sa pumupuri sa akin na tao. Again, totoo po ito. Kasi baka lang, and I mean baka lang, wag naman pong isipin ng mga kapwa-pare kong filingero akong masyado ha. Baka lang sa pagpuri sa akin nagkakaroon sila ng awkward na pakiramdam dahil dito. Kaya madalas ang ginagawa ko, umaalis ako, lumalayo ako, hindi ko man magawang umalis o lumayo, iniiba ko yung saapan, sinasama ko yung pare sa usapan, pinapakilala ko yung pare kung di nila pakakilala, at sinasama ko yung pare na akbayan ko para kasama rin siya sa picture taking sama ng mga tao. But again, nahirapan ako dito. Kaya sana sa mga nakakarinig ngayon, kapag nakikita niyo ako na may kasamang pare, huwag niyo sa akin gagawin yung moment na ganito kasi nahirapan po talaga ako. Totoo po ito. Kaya lang, habang pinagninilayan ko po ang ating mga pagbasang napakinggan, unang-una yung ating unang pagbasa, nagulat ako sa naging reaksyon ni David. Nang purihin siya ng mga tao in the presence of King Saul. Sabay silang dumating. Nagkantahan ang mga kababaihan na may lyrics na ganito, libo-libo ang pinatay ni Saul, samantalang 10,000 ang pinatay ni David. Kasi David just took it. Walang pag-aalangan, hindi niya sinabi dun sa mga kababayan, "Shh, tama na, okey na, tama na." Ni hindi niya inakbayan si Saul at sinabi sa mga tao, kung hindi dahil kay Saul di naman natatalo si Goliath sapagkat siya itong nag-push sa akin para talunin si Goliath." Alam niyo yun kahit pabalit-bunga lang? A big hand for Saul, palakpakan natin si Haring Saul. Siya ang nag-appoint sa akin, something like that. Hindi eh. Hindi niya ginawa yung ginagawa ko. Pero hindi naman ibig sabihin nito na tama ako at mali siya. Hindi. Kaya dapat mas matuto tayo kay David. So, upon reflecting on this, naisip ko mukhang may mali sa ginagawa ko o sa disposition ko. Sa ginawa kasi at sa disposition kasi ni David, yung papuri sa kanya, tinanggap lang niya. Pero hindi big deal para sa kanya. Kaya iniisip niya sigurado na hindi rin ito big deal kay Saul. Total naman pinuri din sa Saul. Nakapatay din ng libo-libo. And it was something especially during those times. So po pwedeng yung ginagawa ko, disposition ko ay reflection ng po pwede kong maging reaksyon kapag sa presensya ko ay pinuri din naman ang kapwa-pare ko. Hindi kaya maging awkward din ang feeling ko? Hindi kaya yung ginagawa ko, disposition ko ay parang reflection lamang ng pupuwedeng maging reaction ko kapag pinuri naman in my presence ang kapwa-pari ko? Puwedeng oo, pero puwede ring hindi. But then, ang mas sigurado, kay David talaga tayo dapat matuto na secured lang, purihin man o laitin ng mga tao. Yes, sa parehong sitwasyon, pareho lang din ang kanyang reaksyon. Sa previous chapter po ng binasa nating first reading, ininsulto si David ng kanyang kapatid na si Eliab bago niya labanan si Goliath. At sa panginsultong ito, siguradong nagtawa na ng mga sundalo, ng mga Israelita. At sigurado ko naapektuhan din si David kahit papaano. Pero tingnan po niyo ang kanyang naging reaksyon. Ginawa niya bang big deal ito? Ito pa ay nagpag-give up sa kanya? Ito ba ay nagpawala ng kanyang gana? Hindi. So, same as yung reaksyon niya kapag pinupuri siya, gano'n din yung reaksyon niya. 'Pag iniinsulto siya ng big time, ng kapatid pa niya, sa harapan ng maraming mga Israelita, naapektuhan siya, pero hindi niya yun pinapapasok sa kanyang sistema. At hindi po madali yun, pero kakayanin kung ang Panginoon ay talagang nasa puso natin. Yan po kasi ang sabi ng 1 Samuel 18:14 patungkol kay David, he prospered in all his ways because the Lord was with him. Nagtagumpay daw si David sa lahat
ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Of course, kasama na dito ang pagtatagumpay niya sa tukso ng pagpuri sa kanya ng mga tao o sa tukso ng pag-iinsulto sa kanya ng mga tao sapagkat nasa sa kanya ang Panginoon. Mahirapan nga namang pumasok ang yabang at kalungkutan sa ating kalooban kapag na-o-occupy na ng pagmamahal natin sa Panginoon yung puso na yan. Yes, maapektuhan tayo kapag tayo'y pinupuri ng mga tao, kapag tayo iniinsulto ng mga tao, pero hanggang labas lang, hindi ito mananatili sa ating puso at isipan. Sigurado ko po na apektuhan si David ng purihin siya ng mga kababaihan, ng mga Israelita, kung papaanong naapektuhan din naman ito si Saul. At yun ay po ang narinig natin sa unang pagbasa sa araw na ito. Pero sigurado ko rin naman na natulog si David na hindi na niya iniisip ito. Samantalang hindi nakatulog si Saul dahil patuloy niyang pinaglalaro sa isip at puso niya yung narinig niyang lyrics ng awitin ng mga kababaihan. 10,000 ang pinatay ni David. Samantalang siya, libo-libo lang. At yang ay nanatili sa kanyang isip, sa kanyang kalooban dahil ang puso niya ay hindi pinaghaharian ng Diyos. Iyon ang naging problema. Kaya nilamon siya ng negatibong reaksyon niya. Huwag po natin gayahin sa Saul, gayahin po natin sa David. Gayahin natin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, napansin po natin, dinudubog siya ng napakaraming tao. Kung papaanong kahapon naman, kung nagsimba kayo sa dinugtungan nitong Ebanghelyo, galit na galit naman sa kanya, busit na busit naman sa kanya ang maraming tao, pero pareho lang din ang naging reaksyon niya. Yes, kahapon nainis siya, nalungkot siya. Ngayon, po pwedeng natutuwa siya sa pagtanggap sa kanya, pero hanggang doon lang. Hindi yun big deal sa kanya. Hindi na yun yung pinapasok sa kanyang sistema sapagkat sa loob ng Panginoon, ang Diyos ay nandiyan na. Sana maging ganito rin po tayo. Tanungin po natin ang ating sarili, madali pa tayong maging mayabang kapag tayo pinapupurihan? Madali ba tayong pasiraan ng kalooban kapag tayo iniinsulto, nire-reject, pinipintasan, naman? I-check po natin ang ating kalooban. Baka wala ang Panginoon diyan. Kaya madali tayong ma-dominate ng mga negatibong reaksyon na yan. Baka hindi na ang Diyos ang naghahari sa puso natin, baka sarili na natin. At baka hindi na ang Diyos ang pinapahalagahan natin o inaasahan natin, kundi ang mga material na bagay na sa buhay natin. Again, wag naman sana na tumulad tayo kay Saul, sapagkat baka matulad din tayo kay Saul na nabuhay at namatay ng hindi masaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa sapagkat darating at darating ang pagkakataon na pupurihin tayo. Kung paanong darating at darating din naman ang pagkakataon na may magkokomento sa atin na negatibo. Sana mapaghandaan na po natin ang mga moments na ito. Ilagay na po natin, papaghariin na po natin sa ating buhay si Kristo. Amen. Lagay natin ang